lest I forget. Lest I forget that sin. Lead me to Calvary. Lead me to Calvary. Yes, Lord. Nais namin, Panginoon, na maituon namin ang aming puso, ang aming isip sa ginawa mo sa Kalbaryo 2,000 years ago upang maiwasan namin ang pagkakasala, Panginoon, ng pagkukulang. Maging pure kami sa iyong harapan, maging karapat-dapat kami, Panginoon. Salamat sa iyong dugo na nabubo sa krus. Yan ang aming kalakasan, Lord. Yan ang aming tagumpay, Panginoon, sa buhay na ito. Muli, nais ko manalangin tayo, Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito na ginawa mo kaming karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Sa aming sarili, Panginoon, wala kaming may pagmamalaki. Bagkus, ginawa mo kaming karapat-dapat, Panginoon, upang sa iyong harapan ay maging malinis kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong paglilinis ng iyong dugo at ang iyong salita na naglilinis sa amin, Panginoon, ng higit, Panginoon. Nawa ang iyong salita ay maging aming tanggulan, Panginoon, sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Hiling ko rin, Lord, na ikaw ang siyang gumabay, kumontrol ng gawain ito, Panginoon. Mangusap ka sa bawat isa, Panginoon, sa bawat puso. Meron kaming anticipation, Panginoon, may mga panalangin kami. Nawa, tugunin mo, Panginoon, ang mga panalangin ito. At hiling ko, Lord, ang pasasalamat namin, Panginoon, sa buong linggo na pinagkaloob mo sa amin, sa kalakasan, sa kagalingan, sa mga pagpapalang pinagkaloob mo, Panginoon. Wala kaming ibang gagawin kundi pasalamatan ka lamang at dakilain sa araw na ito. Nawa, maibuhos namin ang aming pagpupuri sa umagang ito. Maituon namin ang aming isip, ang buong kaluluwa at buong pagkatao sa iyo lamang, Panginoon. Ito ang aming hiling at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Okay. Let us sing, I Want to See Him. Habang binabati natin ang bawat isa sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po'y magkamayan. Hallelujah. Chorus. Oh, I want to see Him, look upon His face, dare to sing forever of His saving grace. Dance of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Oh, I want to see Him. Oh, I want to see Him, look upon His face, dare to sing forever of His saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to rejoice. Cares all past, cares all past, home at last, ever to rejoice. Oh, hallelujah. Let us sing Sunlight. Sunlight. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sunlight. Let us sing chorus. Hallelujah. Amen. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I
sunlight of His love. Sunlight. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have heard the sunlight of His love within. I wandered in the shades of night till Jesus came to me, and with the sunlight of His love bid all my darkness flee. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love within. Next. Though clouds may gather in the sky and billows round me roll, however the world may be, I've sunlight in my soul. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love within. While walking in the light of God, I sweet communion find. I press with holy vigor on and leave the world behind. Sunlight, sunlight. Amen. Yes, Lord. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love within. A journey or the plain, and in the sunlight of His love I reap the golden grain. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love. Sunlight, sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love. Since the Savior found me, since the Savior found me, took away my sin, I have had the sunlight of His love within. Hallelujah. Amen. Salamat sa sunlight na yan. Hallelujah. All along the way. Praise God. At awit tayo muli na isang bagong awitin. Hallelujah. He hided my soul. Hallelujah. Hindi siya bago. Medyo matagal na siya, pero bago lang sa atin siguro naririnig. Hallelujah. Amen. Praise God. Wonderful Savior is Jesus, my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul
The cleft of the rock where rivers of pleasure I see. He hideth my soul. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. This moment He crowns, and filled with His fullness divine, I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. He hideth my soul. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand,
you, Lord. Tinago mo kami, Panginoon, sa cleft ng badong yun upang hindi makita ang aming mga kasalanan, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Okay, for the last, nais kumawit tayong trust and obey. Sabi ng Psalms 84:11-12, O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. Hallelujah. Praise God. When we Amen. While we do His good will, Jesus, but to trust and obey. Yes, hallelujah. First stanza. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sign or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. But we never can prove. But we never can prove the delight of His love until all on the altar we lay. For the favor He shows and the joy He bestows, all for them who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus
but to trust and obey. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we walk by His side in the way. What He says He will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Hallelujah. Amen. Hallelujah. It's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the said the Lord. Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more, and oh, for grace to trust Him more. Hallelujah. Amen. John 15:7, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Hallelujah. Tayo po yung mga kapuna, mga kapatid. Hallelujah. At may dalawang testimony po dito sa ating harapan at bibigyan ko po ng pagkakataon si Brother Peter Payanan. At nag-iinit po, pangatlong pasa na niya ito. Okay? Nawa ay maikli na lamang po, Brother Peter. Magandang umaga mga kapatid. Higit sa ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kanyang pangalan, Panginoon Kristo. Mga kapatid, una, pangalawa, hindi matawag, pangatlo, kung hindi pa matawag, mayroon pang pang-apat, panglima, hindi ako susuko. Hindi ako susuko sapagkat ako'y pinaghaharian ng Panginoon, magpatutuloy ito upang mahayag ang kanyang kaluwalhatian, karangalan. Mga kapatid, ito si Peter, sabi nga ni Pedro, sabi ni Jesus Christ, sino ba ako, Pedro? Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Ang aking buhay ay galing sa Diyos. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat ang lahat ay pagbabago. Dati sawali, ngayon gusali. Dati ako ang nagkabit ng mga ilaw ng mga mahaba, ngayon bilog, nagpakaganda. Dati akong kakabit ng mga electric fan, ngayon hindi na umiikot. Air condition na ngayon. Purihin ang Diyos, mga kapatid, sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa ating buhay, ang Diyos ang gumagawa sa ating bahay-sambahan. Mga kapatid, dati ako Peter Payanan, ngayon Peter Christian. Pag ako'y tinatanong sa mga pasahero, pastor po ba kayo? Sabi ko, hindi ako pastor. Ako isang Kristiyano katulad mo, na Kristiyanong totoo, hindi
ano yung tawag noon, yung hindi bang, sabi nga, ito'y totoo lamang. Mga kapatid, ako'y nagpatotoo, hindi dahil sa, nagpatotoo ako dahil sa Panginoon. Purihin ang Diyos mga kapatid, dati ang ating simbahan ng harapan ay magaspang, ngayon makinis na. Mga kapatid, purihin ang Diyos, kaya hindi ako nag-umapaw sa aking puso mga kapatid na kahit na ako'y ganito lang, may sakit na arthritis, diabetes, malabo mata, malabo tainga, nawala pa akong salamin, 1,500 yun sa PGH ko pa yung nakuha. Pero puri ng panahon mga kapatid, ako'y nakakita pa rin sa gawa ng Diyos mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Diyos mga kapatid. Sapagkat narito ako, mga kapatid, dahil noong Pitsargis ng July, lumipat kami sa aming tinitirahan dahil ang bahay namin dati mababa, binabaha. Ngayon, nasa itaas na kami. Sabi nga ng kapitbahay ko, bakit yung kakabitan ng metro ng tubig yan? Squatter yan. Nagpakumbaba lang ako kapatid. Alam ko na itataas ako ng Panginoon. Wala na ako doon sa baba, kundi sa second floor na ngayon. Purihin ang Diyos mga kapatid. Pagkumbaba ako, sabi ng Bible, ang nagpakumbaba, itataas. Ang nagmamataas, ibaba. Purihin ang Diyos mga kapatid, sapagkat narito ako ngayon, nakatayo sa inyong harapan, mga kapatid. Naghakot kami ng gamit. Pizza Tracy, numero ni Judas, mga kapatid. Talaga naman, nag-igib ako ng tubig, nagpasan ako ng tubig sa rampa. Nagtaka na lang ako, tinutula ako ng mga bata, binubuhat yung aking pinapasan na container. Sabi ng mga bata, Lolo, tatay, tulungan ka namin kasi hindi na ako makahakbang eh. Pagdating doon sa bahay, o sa itaas, binaba ko na yung container mga kapatid at humiga ako. At paghiga ko, sabi sa akin ng sister wife ko, kumain ka na. Sabi ko, pinakain ako. Kumakain ako ng kumakain. Sabi sa niya, huwag kayo maingay. Yun daw ang aking sinasabi. Mga kapatid, huwag kayo maingay. Dabi ang mukha ko, nakasubsob na sa kanin. At dali-dali siyang bumaba, pinuntan yung aking anak sa ibaba, at dinilak sa ospital. Wala na talaga akong malay, mga kapatid. At nung pala Sister Liti, nung pagkamalay ko na, nandun ako sa ospital, sabi ni Sister Liti, Brad, nandito tayo sa ospital, namatay ka. Sabi ko, tingala ako, maliwanag na nga. Nakasabit sa aking kamay nga na plastic bag. Insulin daw yun. Mga kapatid, talaga, sabi ko, parang wala akong naramdaman, parang walang nangyari. Sabi nga ng Panginoon na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Yung insulin na yun mga kapatid, ang tingin natin tubig, pero meron kapangyarihan yun. Purihin ang Diyos mga kapatid. Kaya ako nakatayo dito, ibinabalik ko sa Diyos ang pagpapasalamat, pagpupuri, siya ang nagbigay buhay sa akin upang ako'y makatayo. Hallelujah. Amen. At mabilis po, tatawagin ko na po ang Ladies Choir para sa kanilang song offering. Amen. At paumanhin po sa mga nagbigay, hanggang dyan na lamang po ang ating song offering. Siguro yung choir before na lang ng ating offering. Tithes.
Praise God. Amen. Hallelujah. Leaning on the everlasting arms of Christ Jesus. At dadako na po tayo sa mga announcements, mga birthday celebrants, din ng mga guests natin sa umagang ito. Okay? Mga prayer requests na pinabot sa atin. Okay? Post na po. Okay? Ating welcome si Sister Crystal Ann Sonza. Invited by Sister Sarah Apostol. Bless you. Ano siya? Ayun. Some people. Bless you. Florencio Lazaro and Dodong Rebullios from Bulacan Church. Ayun. Gitna. Thank you, Lord. Bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay. Therese Angelica Serrano. Invited by Brother Melvin Serrano. Dito po siya. Dito sa likod. God bless you. Thank you, Lord. Napakarami nating bisita sa umagang ito. Dadako na tayo sa announcements. September 7, ngayon po yan, all young people will have a meeting and regrouping right after the service. Okay? Mga kabataan, meron kayong regrouping and meeting. Mamaya na po yan. Okay? Next October na po ang Men's Overnight Fellowship. First Tuesday of the month. So, tuloy-tuloy po ang gawain yan ng mga kalalakihan. At tinanaan po ang lahat ng mga kalalakihan, mga kabataan din. Welcome kayo upang makapag-participate sa munting gawain na yan. After ng ating topic, kinabukasan ay may devotion. Yan, mga panalangin natin. Amen. Okay, next. Okay, camp meeting na agad. Pakabilis ng panahon. Amen. December 22 to 25, 2014, Monday to Thursday. Okay. Tama ba yan? Monday to Thursday ba? Okay, camp meeting at Emmaus Bible Camp, Malolos, Bulacan. Doon pa rin pala ang ating venue at ang ating topic ay The Final Voice to the Final Age. Napaka-inam na topic. Mapagpalain ng bawat isa. Dala doon yan at kung luubin pa ng Panginoon. At babasa po tayo ng written testimonies. Nais ko pong ibalik sa Panginoon ang lahat ng papurit, pasasalamat sa ginawa niya para sa akin. Itong nagdaang isang linggo, tinuruan niya kung higit na magtiwala sa Kanya. Gaya nga ng sabi sa preaching noong nakaraang linggo, hindi natin kailangang mangamba sa mga dumadating na problema dahil lilipas din ang lahat ng yan. Pinakita rin ni Lord sa akin ang mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ko. Noong Monday ay sumakit ang sikmura ko. Akala ko ay normal na LBM lang at mawawala din agad. Lumipas ang maghapon at tuloy-tuloy pa din ang pagdumi ko. Nagsuka na rin ako. Nanghina ako ng husto, kaya sabi ko ay dalhin na ako sa ospital. Hindi pumayag sila nanay at papa, kaya pinag-pray na lang nila ako. Pinahiran ng langis at pinainom ng mainit na tea. Nakatulog ako buong magdamag hanggang sa nawala na ng tuluyan yung sakit ng tiyan ko. Pinalipas ko lang ang Wednesday nang hindi ko man lang ito napagpasalamat kay Lord. Pakahaba. Sumapit ang Friday at para na ulit lang yung nangyari sa akin, nanghina na ako ng gusto kaya nagpadala na ako sa ospital. Uminam na rin naman ang pakiramdam ko pagtapos ng ilang oras kaya gusto ko na rin agad lumabas dahil alam kong si Lord naman talaga ang nagpapagaling sa akin. Hindi agad ako makalabas ng ospital dahil may kailangan pang ayusin para sa PhilHealth at health card ko. Nakalibang HR namin kaya hindi kami nakapag-provide ng isa pang requirement. So, okay. Tuloy-tuloy tayo. Tinulungan ako ng isang brother na gumawa nito at dinala niya sa office namin. Nag-alala kami na baka hindi tanggapin dahil walang pirma ng HR. Kaya pinag-pray namin nila nanay, salamat sa Panginoon dahil hindi siyang kumilos para hindi na ma-question ng mga requirements na pinasa namin kahit walang pirma ng HR. At nakalabas na rin ako ng ospital kagabi. Ngayon po ay nanumbalik na ng gusto ang lakas ko at maaari na akong makapag-assist sa Sunday School. Nais ko rin pong pasalamatan ang mga dumalaw sa akin sa mga nangamusta at nanalangin para sa lubos kong kagalingan
tunay nga na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Yan po ang patotoo ng ating kapatid, Sister Jill Apostol. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Gumagawa siya sa bawat isa sa atin. At siya rin ang bibigay ng mga sirkumstansya, mga taong gagamitin niya upang maging maayos ang ating mga gawain sa ating buhay, mga sakit na gumagaling, at hallelujah. Yun lamang po. Okay? Para sa mga may karawan this week, okay, Psalms 139:17 to 18, my thoughts toward you outnumber the sand on the seashore. Hallelujah. Okay, happy birthday ngayong araw, Hannah Fuentes. Hallelujah. September 7. Okay? Pearl Eduarte, September 7. Mga Sunday Schoolers, Sisters Christine Banglos, sa Martes yan, September 9. Okay? September 9 din, Sister Nelda Trovela. Okay? Brother Alan Paul Villaseñor, September 11, Thursday. Okay? Sister Star Melody Ibanez, Saturday, September 13. Okay? Yun lamang po. At sa mga hindi nabanggit na magdiriwang this week, nawa ang pagpapala ng Diyos at pag-iingat niya ay sumainyo from your family, like Bride Assembly. Okay? Dadako na rin tayo sa ating tithes and offering. Nais kong tumawag ng isang elder. Nais ko si Brother Eddie na siyang manalangin para sa ating tithes and offering. At ganun din sa iba pa. Praise God. Praise the Lord. Tayong lahat ay yuyuko ngayon para sa panalangin. Minamahal namin Diyos, napakaganda ng umagang binigay mo para sa amin. Napakaganda, tamang-tama ito pa kami mga panambahan. Salamat sa iyong biyaya na nagbukas sa amin para sa umagang ito. Ang sabi ng salita, ang iyong pagpapala ay laging bago. Ito'y laging sariwa tuwing umaga. Hayaan mong ang kasiriwaan nito, Panginoon, ay maranasan namin sa patuloy namin pananambahan. At narito kami, Panginoon, bilang mga anak mo, Panginoon, mga binautis mo sa iyong pangalan. Kami po nagpapasalamat. Narito kami sa panahon ng pagkakaloob. Ikaw po ang magpala sa bawat kapatid na magbibigay ngayon. Dahil alam namin lahat ng binibigay namin mga sentimo, salapi, pagtulong, mga ambag, mga tithes namin, Panginoon namin na hindi po nawawala ng saysay. Ito'y nililingap mo at tinatanggap mo, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na pagpalain mo ang bawat isa, ang kabuhayan ng bawat isa, ang kanilang mga negosyo, kanilang pamamasukan, lahat ng paraan na kanilang pinakakitaan, Panginoon, ay pagpalain mo, Panginoon. Kalakasan, kalusugan, ay ibigay mo sa kanila, Panginoon. Kasama na rin dito, Panginoon, pagpapala sa kanilang mga espiritualidad at sa lahat ng kaparaanan. Salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Alam namin, Panginoon, na sila'y sumilang sa mundong ito na hindi isang aksidente. Ito'y biyaya mo na kami mabuhay, masubok, magtiis, masaktan, mabigo. Ngunit ang lahat ng yun ay niloob mo, Panginoon, para maranasan upang kami makatingin sa iyo, magtiwala sa iyo, sa ikalalago namin, sa ikalalakas namin, Panginoon. Ang pagsilang namin sa buhay na ito, hindi pagkakamali, hindi bigat sa lipunan, kundi isang pagpapala. Nawa, ito yung naman mangyari pa noon sa mga magdiriwang ng kaarawan, maging pagpapala sila, maging kalakasan sila sa iglesyang ito at sa bawat sa kanilang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo ngayon ang bawat isa na narito ngayon. At ganoon din, Panginoon, dumadalangin ako sa mga kapatid naming may karamdaman. Ano man ang kirot na naramdaman nila, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ang gawain ito ay maging isang malaking patotoo. Na dahil sa gawain ito kami nahipo. Sa gawain ito, Panginoon, kami lumakas, niligtas, Panginoon, at pinalaya. Salamat po na marami, alay po namin ang kabuuan ng gawain ito sa kapurihan at na yung banal na pangalan, Lord Jesus Christ. Ito po aming sama-samang dalangin. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Amen. The windows of heaven. At tinatawagan ko na rin ang ating choir habang ginaganap natin ang bibigay sa Panginoon.
There's joy, joy, joy in my heart since Jesus makes everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. The windows of heaven are open. The blessings are falling today. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus makes everything right. I gave him my old tattered garment. He gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy today. Amen. Oh, how good. Oh, how blessed it is for brothers to live together in unity. Oh, how good is the blessing God gives when we worship Him together in unity. Oh, how good, oh, how blessed it is for brothers to live together in unity. Oh, how good is the blessing God gives when we worship Him together in unity. Oh, how good, oh, how blessed it is for brothers to live together in unity. Yeah, yeah. Oh, how good is the blessing God gives when we worship Him together in unity. Only one body, only one Spirit, only one Father above. For we are all brothers, for we are His children, one with another with a bond of love. Oh, 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 how good, how blessed it is for brothers to live together in unity. Jesus, bless again. Oh, how good is the blessing God gives when we worship Him together in unity. Only
one body, only one Spirit. There's one Father, we are a Father, we are His children, one with another, with a bond of love. Oh, 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 how good this is blessed. Unity, blessing day. Oh, how good, oh, how blessed it is for brothers to live together in unity. Unity, this blessing day. Together in unity. Oh, how good, oh, how blessed it is. Yeah, yeah, oh, how good God gives when we worship Him together in unity. When we worship Him together in unity. When we worship Him together in unity. Amen. How good and how pleasant it is to see brethren gather together in unity. Praise the Lord. Amen. Nag-teleport na po ako. Galing doon, punta rito. Kaya po, nabutas na po yung ating prayer room dito sa likod. Kaya dito na dumadaan ng mga preacher para hindi na mag-struggle pang tumawid dyan sa karamihan ng tao. So nagpapasalamat tayo sa unti-unting pagkaayos ng ating bahay-sambahan, pagtutulungan ng bawat isa, panalangin, suporta sa iba't ibang anyo. Appreciate natin lahat ang mga brothers na nagsakripisyo para magtrabaho, nagbigay ng oras nila, bigay ng ambag, salapi, sa anumang paraan. Amen. Nakikita ni Lord yun higit sa lahat. Hindi man makita ng bawat isa sa atin, yun ay nakita ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sabi ko nga nung Wednesday, nagbiro ako. Pero siguro magandang biruin ko rin kayo ngayon. Sabi ko nung minsan tinanong ko si Brother Sog, kumusta ng ating offering, Brother Sog? Sabi ko, nagbago ba? Sabi niya, Pastor, hindi ko masabing nagbago kasi ganun pa rin. Ganun pa rin yung average. Well, hayaan mo. At sabi ko, sa loob-loob ko, papaalala ko sa kanila na kailangan magbago. Kasi sabi ko nga, kung tayo sumasakay ng sasakyan, sumakay tayo ng ordinaryong bus, iba po yung pamasahe ng ordinaryong bus doon sa air-conditioned na bus. Well, hindi naman kayo sisingilin dito. Ano lang yun? Isipin lang natin, di ba? Kung tayo naging mas komportable ngayon, siguro dagdagan natin ng konti yung ating offering bilang ambag natin para kasi ngayon po, hindi ko alam, baka natatakot si Barasog dun sa bill na darating. Baka hindi magkasya yung nakukolekta nilang offering. So, yan po ay burden natin lahat. Okay? So, ito po ay church natin, inayos natin, nag-ambag-ambag tayo rito, at syempre yung pambayad ng ating kuryente, pag-aambag-ambagan din natin. So, kayo ang sinasabi ko. Kung medyo na-preskohan kayo sa ating service ngayon, siguro magandang, amen, magkano kaya maidagdag ko? Kapag dagdag kaya ng piso pa, no? Okay. God bless you. Amen. Tayo pong lahat ay tatayo. Paalala natin yung meeting mamaya ng mga elders para po sa binabalak nating at pinagpipray nating dalawang service sa Sunday.
Pag-usapan po namin mamaya, tignan namin kung paano natin ipapatupad. So lahat ng leader ng family groupings ay inaanyayahan na dumalo. Pagkatapos ay meron pa kami isang meeting pagkatapos nun among the deacons, no? So paalala ko lang po sa inyong lahat. Alright, habang nakatayo tayo, basahin natin Isaiah chapter 25. Tutuloy po natin ating pag-aaral na sinimula nung nakaraang Wednesday. Dahil hindi po sapat yung oras natin nung nakaraang Wednesday. Pero nag-enjoy po kaming lahat nung Wednesday sa ating paksa na sinimulan. And we started to have a study on rapturing faith. So this is going to be part 2, a study on rapturing faith. Isaiah chapter 25 verse 8. Meron kayong mga scripture. Palagi natin naririnig yung rapturing faith. Rapturing faith, ano ba yun? So magandang pag-usapan natin at maging familiar tayo sa mga terminolohiya ng message at makita natin kung saan ba nanggagaling ang mga ipinahayag natin tungkol dito sa rapturing faith na ito. Isaiah 25 verse 8, ang sabi, He will swallow up death in victory. And the Lord God will wipe away tears from off all faces. Want to read that again? He will swallow up death in victory, and the Lord God will wipe away tears from off all faces. Alright, ganun din, bubuksan natin ang 1 Corinthians chapter 15, verse 51 to 54. Sabi niya, Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi tayo lahat matutulog, pero lahat tayo ay babaguhin. Matulog ka man o hindi ka matulog, pagdating ng pag-agaw, pagdating ng dulo ng pag-agaw, ikaw ay babaguhin. Babaguhin ang iyong katawan. Right, yung mga namatay ay gigisingin, yung kanilang nabubulok na katawan ay papalitan ng hindi nabubulok na katawan. Samantalang yung mga hindi matutulog, ibig sabihin hindi mamamatay, amen, ay papalitan sa isang iglap ang kanilang mga katawan mula sa mortal patungo sa immortal na katawan. Sabi sa verse 52, In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. Hindi ba yan yung binasa natin sa Isaiah chapter 28? O chapter 25 verse 8, that death will be swallowed up in victory. Yun ay hula sa panahon ni Isaiah at dito sa panahon ni Paul sa 1 Corinthians 15:51, ang bungod niya ay, Behold, I show you a mystery. So yung hula ng Old Testament, ngayon ay pinresinta ni Pablo sa New Testament sa anyo ng isang hiwaga. Right? Pero ang dulo nito, pagkatapos niya sabihin yung hiwagang yun, ito ang tutupad nung hula doon sa Isaiah, that death is swallowed up in victory. Alright, basahin ko lang isang quote ng prophet bago tayo magsipo. Mag-pray tayo and then we're going to be seated. Sabi niya, So why Christ speak? Why Christ speak? Sabi niya, just as we know now, as a man asked me a few moments ago about the coming and the rapture, we know we've lived the time out. At the time of the rapture is at hand, and we're looking, gusto kong pansinin yun, and we're looking for a rapturing faith. Kung malapit na ang pagdating ng rapture, then nag-aabang tayo para sa rapturing faith. Dahil kung walang rapturing faith, walang rapture. Because it takes faith. Amen. Para matanggap kung ano man yung inilalaan ni Lord para sa inyo. If you don't have faith, you cannot receive it. So kailangan,
Kung may pangako siyang rapture sa ating panahon, kailangan mataglen niyo muna yung pananampalataya para doon, para ikaw ay makasama doon sa rapture na ipinangako. Sabi niya, we're looking for a rapturing faith that can pull the church together and give it some supernatural strength. Ano raw ang gagawin ng rapturing faith? Tayo'y pagkakaisahin, pull us together. Yun ang ibig sabihin nun. At tayo bibigyan ng supernatural strength. Bibigyan daw tayo ng lakas na higit sa likas. Okay, supernatural strength that can change these bodies that we live in. Yung strength na yun, yung kapangyarihang yun na matatanggap natin through this rapturing faith, ang magpapalit ng ating katawan. So pagka hindi nyo tinanggap yung rapturing faith, wala rin pagpapalit ng katawan. Nasusundan nyo ba ako? Alright, isa pang quote, then we'll be seated. Why Christ speak? Sabi niya, just as we know, Israel and the church, sabi niya, but God's just now loosening up the church. God, apostrophe S. God's just now loosening up the church. Everywhere. Getting in order. God's just now loosening up the church. Everywhere. Getting in order now so He can get into the rapture. To give it what? Rapturing faith before it can go in the rapture. So kailangan bigyan muna ang church ng rapturing faith before it can go in the rapture. Tayong lahat ay magsiyukot, miling ng patnubay sa ating Panginoon. Ama namin, kami po ay gumagalang sa iyo, mihiling muli ng tulong sa aming pagdulog sa aming pananambahan ngayon sa altar mo, Ama, at ngayon at nasa harap namin ang bukas na salita, Ama, binasa namin. Hiling po namin, O Diyos, na sakupin mo ang aming kongregasyon, Lord. Bawat sulok nito, maging mga kapatid namin na nandun sa labas, may mga anak, Lord, mga kapatid namin na nakatunghay sa, Lord, internet. Ikaw po, Panginoon, ang sumakop. Kagaya ng sabi, Panginoon, ng aming propeta dito sa quote, Lord, kami ay iyong titipunin, Lord, at pagkakaisahin. At sa pamagitan ng mensaheng ito, padadaluyin mo ang isang supernatural strength na magbibigay sa amin ng sapat na pananampalataya para mabago ang aming katawan, Lord. This is very important, Lord, kaya huwag mo hayaang ma-miss ng sino man ang anumang pahayag na nais mong maipaabot sa bawat isa. Even as we listen to your word, kung merong needs, O Lord, ikaw din po ang kumatagpo. Kung meron na kailangan ng hipo para sa kagalingan, pagalingin mo po. Marahil may mga kapatid kami na wala sa aming piling ngayon dahil sa karamdaman, wag mo po silang pababayaan. Lord, ay mo ang panalangin namin ito'y ambisan, ito'y makaabot sa kanila, Ama. At sila'y palakasin at ibangon, Panginoon, sa banig ng karamdaman, Panginoon, para makasama namin ulit sa mga darating na gawain. Maraming salamat po sa iyo po lahat ng papuri. In Jesus Christ's name. Amen. Mari tayo magsipo. Alright, a study on rapturing faith. This is part 2. Para dun sa mga hindi natin kasama nung nakaraan. Magbibigay ako ng konting balik-tanaw, ano? Para hindi naman kayo maiwan doon sa pagtalagay ko sa ibang bahagi ng ating pag-aaral. Medyo Bible study type, pero alam niyo naman ng Panginoon, pagka kumilos at ginamit yung gift ng inyong lingkod. I'm more of a preacher than a teacher, kaya kahit na Bible study ang ating ginagawa ay nagiging preaching minsan pagka meron akong gustong pagdiinan ng gusto. So yung prophecy dito sa Isaiah 25, that shall be swallowed in victory, ay in-identify ni Paul sa 1 Corinthians chapter 55 bilang yung pagdating niya at pagkuha niya sa kanyang iglesia. Alright. By the way, tutuwa ako, nandito na si Brother Melvin sa ating piling, ano? Melvin, Saudi, at Melvin Serrano. At sa lahat ng mga bisita natin narito, welcome po kayo. Amen sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Alright. So, in-identify niya yun bilang pagdating ng ating Panginoon, at dito ay nagsabi siya ng mga pangyayari na dapat nating asahan.
although hindi lubos na naipaliwanag because it's still in a mystery form because it will take the message of the seventh angel messenger, mensahero sa huling panahon, sa panahon ng Laodicea, naintindihan nyo ba, na siyang kinaroroonan natin in time, amen, kailangan yung mensahe niya para magbigay ng lubos na liwanag dito sa hiwagang ito na pinresinta ni Pablo. Pero ang kaduluduluhan nito ay ang katuparan ng hula sa 25, that death shall be swallowed up in victory. Amen. Ang sabi ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, ang pinakahuling gagapiin nating kaaway ay sino, ano? Ang kamatayan. Alright? Lahat po ng tao, kahit na banal, kahit na propeta, amen, doon sa mga nakalipas na panahon ay nakaranas ng kamatayan. Maliban siyempre doon sa exemption, si Elijah at saka si Enoch. Right? Because they served as a type para sa gagawin ng Diyos sa huling panahon. Pero lahat ng iba pa, amen, ay nakaranas ng kamatayan kahit gaano sila naging tapat sa Diyos at nilaan ang buhay nila sa Diyos, minukod ng sarili nila sa Diyos, amen, kinailangan pa rin nilang mamatay. Even the Lord Jesus had to die. Di ba? Pero siya'y nabuhay na muli. Yun ang maganda ron. And may pinangako siya na dahil siya'y nabuhay na muli, amen, ang sino man daw na sumampalataya sa Kanya ay hindi na mamamatay. Alright, at kung mamatay man, ang sabi ay bubuhay muli. At ang maganda ron ay merong mga hindi na mamamatay. Alright, at sana po ma-identify natin kung ano yung pangako para sa atin. Kasi pag hindi nyo po na-identify yun, hindi nyo alam kung ano yung aasahan sa inyong panahon. Diba? May pangako para sa first church age, may pangako sa second church age, third, so on, so forth. At may pangako sa seventh church age. At kataon po na kayo ay nandito sa panahon ng huling kapanahunan ng iglesia. Kaya kailangan malaman nyo kung ano bang dapat nating matanggap. Kasi lahat ng overcomer sa bawat panahon, amen, ay nakatanggap ng pangako sa kanila. Kaya nga sila overcomer, na-identify nila yung pangako at natanggap nila yung nilaan ng Diyos na pangako sa kanila. Nagkaroon sila ng pananampalataya na para sa akin yun. Kaya kanilang tinanggap sa kanilang buhay at in-enjoy yung pangakong yun sa kanilang panahon. And so, kung tayo na din sa huling panahon, ano ba ang pangako sa ating panahon? Di ba? Ang pangako, amen, sa madaling salita ay ang pagpapalit ng katawan. Yun ang pinaka-target natin sa huling panahon. Alright, siya ng ating, kumbaga, mana sa ating panahon na kinabubuhayan. Hallelujah. Hindi ito para doon sa mga naunang panahon. Amen. Hindi para kay Luther, hindi para kay Wesley, hindi para sa mga Pentecostal. Para ito sa bride sa huling panahon na makasasapo ng hiwaga ng partikular na pangakong ito. May hiwaga ang pagpapalit ng katawan. At kinakailangan ang koleksyon ng lahat ng hiwaga para ito'y mahayag sa uling panahon upang makapagbigay ng pananampalataya. Now, ang pananampalataya ay ano? Is a revelation. Faith is a revelation. Tandaan niyo yan. Alright, kaya para magkaroon kayo ng pananampalataya, kailangan maihayag sa iyo yung ano man yung hiwagang yun na magagawa mong sampalatayanan. Alright? So, it has to be revealed to you. You have to see it very clearly. Diba? Clear understanding, not just in the mind, but in the soul, in the heart. Without a shadow of doubt, you know and you know and you know and you understand. Amen, na yun ay para sa iyo. Walang makaagaw nito sa iyo, walang makapagbabago sa iyong pasya na ito'y sa iyo. Amen, at kahit ano pang sabihin ng iba, amen, hindi ka matitinag dahil ito'y kapahayagan sa iyo. It's a revelation, it's faith. Alright, so, kung kinailangan ng mga pananampalataya para ma-enjoy ng mga tao yung salitang inihayag sa kanilang panahon. Amen. Ganun din, kailangan natin ng pananampalataya, ma-enjoy natin yung pangako sa ating panahon. So, kagaya ng sabi ko minsan, hindi lang ito pananampalataya para gumaling tayo. Hindi lang ito pananampalataya para ma-justify tayo. Yun ay para kay Luther. Alright? Kinailangan nilang sampalatayanan yun
Manampalataya sila na kahit ano pang nagawa nilang kasalanan, kung sila'y tunay na nagsisi, amen, at sinampalatayanan nila na yung ginawa ni Kristo sa Kalbaryo ay para sa kanila, then they receive justification as if they never sinned in the first place. Amen. Pagtingin ni Lord sa kanila, walang nakikitang salang anuman, bagamat napakarami nilang nagawang kasalanan, but they received the revelation and they received the promise of justification. Amen? Hindi lang ito pananampalataya, yung gusto ni Lord sa ating panahon, para ikaw ay mapabanal. Ayan. Kaya, yung mga nakatuon lamang sa holiness palagi, mahaba ang buhok, mahabang palda, at maging matimtiman at lahat. It's a part of the word, pero hindi lang yan. Kapos kayo kung yan lang ang emphasis nyo. Amen. In fact, dapat nga yan ay hindi na masyadong pinagdidiinan. Amen, dapat kung mature na kayo, it just follows in your life. Holiness just follows in your life. Dahil yung pananampalataya para dyan ay pang panahon ni Wesley. Pang panahon pa ni Wesley yan. Kung hanggang dyan pa rin ang struggle nyo, amen, para kayo nasa panahon ni Wesley na wala kayo sa panahon. Dapat napakadali na ng problema ng sanctification, ng holiness para sa bride. Dapat hindi na issue yan. At kinailangan ng mga Pentecostal na tanggapin yung pananampalataya na pwedeng maipanumbalik ang mga kaloob ng Espiritu sa Iglesia. Alright? Tignan niyo yung mga kaloob ng Espiritu na binanggit doon sa Corinthians. Di ba? May speaking in tongues, iba't ibang klase ng kaloob, gift of interpretation. Yung mga Pentecostal, ang nag-manifest ng gusto sa kanila, yung speaking in tongues. Kaya nakabuo sila ng doktrina na kapag hindi ka nag-speaking in tongues, ibig sabihin wala ka pang Espiritu Santo dahil ang pagsasalita ng iba't ibang wika, ang ebidensya, ang sabi nila, ng bautismo ng Espiritu Santo. Which is false. It's just a gift. Amen? It's not the gift. Ang Holy Spirit, ang giver. Amen? Hindi siya yung speaking in tongues. Yun ay isa lang sa mga kaloob niya. Kaya hindi porket nag-speaking in tongues ka, ay nasa iyo na yung giver. Marahil nabigyan ka lang. Hallelujah. But you need to have the giver. Para mataglay nyo, hindi lang yung gift ng speaking in tongues, hindi lahat ng iba pang kaloob at iba pang mga bunga ng Espiritu. But my point is, yun yung minanifest nila kasi yung nagawa nilang sampalatayanan eh. Nasusundan nyo ba ako? At tumaas ang antas ng pananampalataya. Di ba? Parang sa illustration ni Brother Branham, sabi niya, yung mga Pentecostal nasa bibig. Di ba? Nasa ulo na, nasa dulo na ng image eh. Di ba? Galing sa umakyat na. Yung revelation, umakyat na yung pananampalataya. Umabot na sa bibig. Kaya speaking in tongues. At pagdating ng propeta, umabot na sa mata. Why? It's prophet, seer. Di ba? Kaya mata, yung nag-manifest na kaloob doon sa ating propeta as our messenger. Ang sabi ng ating propeta, pagkatapos ng mata, ano nang susunod? Mind. Mind. Doon tayo naroon ngayon. Sa isip, sa bandang isip na tayo ng imahe ni Kristo. Amen. Ano ibig sabihin nun? Sa mind, nandyan na lahat eh. Yung mind actually nagdidikta kung anong dapat ikilos ng katawan. Ito yung source. Naparoon tayo, natumbok natin yung source sa ating panahon. Amen. What a glorious day and time this is. But at the same time, amen, napakalaking responsibilidad. Amen. Kailangan masapo natin yung revelation tungkol sa kanyang kaisipan. No wonder, ang propeta ay kailangan mangusap ng mga hiwaga na dating nasa likod ng pag-iisip ni Lord. Dito sa ating panahon, sinong mensahero? Sinong preacher ang nangusap ng ganyan? Ang sabi ngayon, sasabihin ko sa inyo anong lihim ni Lord doon sa likod ng kanyang isip. Why? Because this is the mind age now. Amen. There's no more moving faculty. Ang sabi ni Brother Branham, wala nang moving part. Amen. Doon sa image ni Christ. Amen. Yung mata, dati ang pinakahuling moving part. Pero ngayon, nasa isip na tayo. That's why ang kaloob na matatanggap talaga ng bride ngayon ay kaloob ng, kung titignan natin, ibabase natin doon sa mga kaloob na Espiritu sa Corinthians, ay kaloob ng wisdom. Because it's here, in the mind.
Kaya ang ipoproduce nito ay ano? Wise virgins. Hindi lang mga tagapagsalita ng iba't ibang wika, but virgin na matalino. Can you say amen? Merong pag-iisip ni Kristo. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Let the mind of Christ be in you. Yan ang katawagan natin. Hallelujah. Kaya hindi lang tayo sa gifts, hindi tayo nag-emphasize doon. Amen? Although we believe that, it's all a part of it, pero, amen, we're more on the mystery of the, amen, of the revelation of the mystery of God. Dahil yun ang pangako, in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, then the mystery of God should be finished. So merong, amen, ipinangakong paglalantad ng lahat ng hiwaga na nasa isip ni Lord. Amen, na naitago sa mga panahong nagdaan na ngayon nakatakdang ipahayag sa kanyang mga anak. Alright, at lahat ng pagpapahayag na yun ay magdudulot ng isang uri ng pananampalataya. Higit na mataas kaysa doon kay Luther, higit na mataas kaysa doon kay Wesley, higit na mataas kaysa doon sa mga Pentecostal, at pagpapagaling lang at mga himala, higit na mataas kaysa roon. Diba, nung panahon ng mga Pentecostal, grabing mga himala. Panahon ni Brother Branham, kasagsagan ng kanyang ministry, grabe ang healing campaign. Amen. It became so normal, so ordinary. Amen. Basta may gawain, amen, sadyang napakaraming napapagaling. Praise the Lord. Think of it, mas higit dyan ang pananampalatayang kakailanganin para ikaw ngayon ay makasama doon sa mga magbabody change. And all the time, God always helps His people para masapo yung revelation, and He helps them para maging sapat yung pananampalataya nila. Huwag kayong matakot kasi hindi nyo kayang palitan ang sarili nyong katawan. We don't have that ability. Sinong tutulong sa atin? Sinong gagawa ng paraan? Saan manggagaling kakayahan? Sa Kanya mismo. Sa Kanya mismo. Kung kailangan ng pananampalataya na ganong katindi, and God will make a way para matanggap niyo yung ganong katinding pananampalataya para mapalitan ang inyong katawan. Alright. So basically, yun ang yung prinsipyo. Kailangan marinig nyo, kailangan ipahayag sa inyo, amen, at kung ano yung hinihiling sa inyo, amen, ay bibigay ni Lord ang kakayahan para yun ay magawa nyo by giving you enough faith para gawin yun. So yun ang focus natin ngayon, body change, ha? Alright? Hindi negosyo ang focus natin. Hindi relasyon lang natin dito sa lupa. Kadalasan, pagka hindi natin nababalanse, masyado tayong nag-iingat sa relasyon natin dito sa lupa, nagiging unbalance yung relasyon natin kay Lord. Imbalance. Di ba? Kailangan, ito ang aking na-discovering lihim. Para magkaroon ng tamang relasyon, horizontally, kailangan may tamang relasyon ka vertically. Palagi kong sinasabi yan, di ba? Kung tama yung relasyon mo vertically, ang termino ng message yan, basta naka-align ka dun sa theophany mo, at yung theophany mo yung naka-align dun sa revealed word, aayusin din ni Lord yung mga horizontal relationship mo. Diba? Ang problema ng iba, masyadong pinoproblema yung horizontal relationship, napapabayaan yung vertical relationship. Kaya imbis na humusay yung horizontal relationship, lalong nagkakawindang-windang. Dahil yun ang sekreto, yung relationship nyo sa taas, yun ang sekreto ng lahat ng relationship. Lalo na kung kayo yung mga believers, amen? Pagka naka-align lahat ng relationship nyo, hindi nyo problema yung mga relasyon nyo sa isa't isa. Magkaroon man ng problema, madaling ma-iron out. Madaling masolusyonan. Bakit? Meron kayo pare-parehong magandang relasyon sa taas. Praise the Lord. Pagka may problema sa church,
Problema sa relasyon, hindi lang pamilya, kundi magkakapatid. Amen. Ang unang tinatanong ko diyan, kumustang relasyon nyo kay Lord? Kasi kung ayos ang relasyon nyo, hindi na nagtagal ng ganyan yung problema nyo. Ha? Naayos nyo na dapat yan. Lalo na kung kayo mga elder, dapat andalin nyo inayos yan. Tama ba yun? Praise the Lord. Kala ko pa maghahayag ka ng hiwaga, Brother Ray. Nga, hiwaga eh. Alright. Tingnan natin ngayon sa First Corinthians 15 again. Let's just read that one more time. Behold, I show you a mystery. So this is still a mystery form. In the time of Paul, sabi niya, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Tinalakay ko ng konti yung all. Sino ba yung all? Ibig sabihin ba nito, lahat-lahat? Lahat ng tao sa mundo? Lahat ng nagsasabing Kristiyano? Lahat ng nasa grupo natin? Yun ba yun? Yung all dito ay walang iba kundi yung pinagpahayagan ng hiwaga. Remember that. May mga karakteristik yung mga taong masasama sa rapture. Gusto kong ilista niyo yung isa-isa. Amen. Yung mga masasama sa body change ay yung all na tinutukoy dito sa 1 Corinthians chapter 15. Alright? All will be changed. Remember now, ang revelation ay dumarating sa pakikinig, Kaya kailangan matukoy mo yung posisyon mo sa salita ng Diyos. Yan ang tunay na pinagmumula ng pananampalataya. Pag nakilala mo kung sino ka, anong posisyon mo sa salita ng Diyos, ano ang bahagi ng salita na ipinangako niya sa iyo, saan kanya tinawag, sa ilalim ng iyong panahon, yun ang magbibigay ng tunay na pananampalataya sa iyo. Alright? Doon ka hindi matitinag pagka natumbok mo yun. Sino ba ako? Ano bang salita ng Diyos ang binigay sa akin sa panahong ito? Alright. Show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 52, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, sorry. For the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. So you see, kailangan bangunin muna yung mga patay. And we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, that is swallowed up in victory. So lumalabas dito, yung immortality yung tinatawag dito ay ibinibihis. When this mortal shall have put on immortality, when this corruptible shall have put on incorruption. Pag sinabi mong put on, ibinibihis yun. Diba? When you say, put on your garment now, magbihis ka na. Diba? So ito raw, immortality ay binibihis. So, tingnan nga natin, saan bang scripture pa makita natin yung salitang ibihis or katumbas na salita? I believe it is in 2 Corinthians chapter 5. Verses 1 to 4. Sabi dito ni Paul, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and house not made with hands, eternal in the heavens. Right? Kung ang atin daw makalupang bahay na toldang ito, tabernakulo, right? Ay magiba.
meron daw isang gusali ng Diyos, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. So itong ating katawan na kinaroroonan ay mistulang tabernakulo o tolda. Kaya temporary, di ba? Ang tolda hindi permanente. Tinutusok ang tulos niya, tapos inuhugot ulit. At ililipat kung saan gusto ilipat ng may-ari. Pero ang sabi, kung magiba raw yung tolda natin, ay merong gusali, building na. Inaalala yung preaching ko na tungkol sa edify yourself, edifice, building yun. Kasi yung building yun ay mas tawag dito, mas permanente. Diba? Merong gusali ng Diyos, isang bahay, hindi na tolda, kundi isang bahay na hindi gawa ng mga kamay. At ang sabi, nagpatuloy pang scripture sa pag-unfold ng katangian niya, ito'y walang hanggan sa kalangitan. Ito yung tinatawag na celestial body. Sulat nyo, celestial body. Tinala ko yan dyan. Or, yan yung theophany na tinatawag. Tinawag ni Brother Branham na natural body. Ibig sabihin, natural body, makalangit yun. Ano? Yung natural natural na panlangit. Yun ang ibig niya sabihin. Alright? Celestial or theophany. Alright? Isang uri ng katawan. Sabi ni Brother Branham na maaring magpakita at mawala din naman sa iyong paningin. Can appear and disappear. So, kailangan nating malaman itong mga bagay na ito para magkaroon tayo ng rapturing faith. Ito yung mga hiwaga, hindi ito na ipapangaral ng mga nakaraang panahon. Dito lang sa ating panahon. So yung detalye ay ngayon ibinigay ng Diyos sa pamagitan ng mensahero sa huling panahon. Sinabi lang ni na Paul ng ganito sa anyo ng hiwaga, pero ngayon pinakita ni Brother Branham, ano ba yung theophany, ano ba yung celestial, ano bang katangian ng theophany? So sabi dito, yung gusaling yun ay gawa ni Lord, bahay yun, na siya mismo may gawa, walang hanggan sa langit. Yun din yung sinasabi ni Lord na anghel na palaging nakatingin sa mukha ng Ama. Hindi lahat ng tao ay may anghel na ganito, kundi yung mga pinili lamang. Amen. Kaya, pag hindi ka pinili, abay, hindi guardian angel yun. Hindi yun angel talagang kay Lord. Baka fallen angel yun. Kasi ang tunay na may anghel na nagbabantay, amen, ay yung mga pinili ni Lord. Meron silang theophany, katawan na spiritual, na ang sabi, hindi malayo dyan sa kinaroroonan mo. Nung makita ni Brother Branham yung sitwasyon dun sa Beyond the Curtain of Time, alala nyo? Sabi niya, nakita niya yung theophany niya, hindi sinlayo nung hamba ng kanyang pintuan. At nakahiga siya doon sa kanyang kama, nandun lang nakita niya yung kanyang theophany. Alright? So yung mga anghel nyo ay nandyan lang, nakaabang sa inyo. Amen. Lalo na yung mga malapit na umuwi. Parang lalong mas malapit yung theophany kasi sasaluhin siya eh. Amen. At pagkabuntis kayo, dalawa yung anghel. Yung anghel mo, saka yung anghel ng anak mo, pagka siya ay elected. Kasi ang sabi, yung anghel ng bata ay nakaabang, yung kaluluwa niya ay nandoon. Alright? At ang sabi, tignan niyo yung mga nanay, pagka malapit ng mga anak, biglang nagiging parang ang sweet-sweet. Totoo ba yun? Sabi niyo ba, parang masungit? Hindi. Ang propeta nagsabi nun, parang may kung anong sweetness sa paligid niya. Bakit? Sabi, nandun na yung anghel ng bata, naghihintay sa kanyang paglabas. At paglabas ng katawang niya, sasaluhin niyo ng isang spiritual body. Kaya meron kung anong influence yun sa ina. Kahit gaano ang sungit niya, pag malapit na siya mga anak, meron kung anong sweetness. Amen. Na pumapalibot sa kanya. At sabi ng ating propeta, kung paanong may nakaabang sa atin nung tayo ilabas dito sa ibabaw ng lupa, meron ding nag-aabang sa atin pagka tayo mamamatay na, pagka-alis na tayo dito sa ibabaw ng lupa. Ayun, yung theophany natin.
Alright. So yun yung naghihintay. Magamat magiba, merong gusali. Di bale, papalitan yung tolda mo ng gusali. Ayaw mo nun. Amen? Pero alam nyo, ayaw ko nun. Ayaw ko nun. Kasi mamamatay ka pa nun eh. Mamatay ka pa nun. Pagka sinulo ka ng theophany mo, ibig sabihin nun namatay ka. Diba? Mas gusto ko yung complete promise sa panahon. Ano yun? Yung hindi na ako mamamatay. Hindi na ako mamamatay. This is a study. Amen? Bible study. Sana nakakasunod kayo at mas naintindihan nyo yung scripture ngayon. So we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. That's our theophany, that's our angel. Sabi, for in this we groan. Dito raw ay, anong sabihin ng groan sa Tagalog? Tayo ay gumigibik or humihibik, earnestly desiring to be clothed upon. Nagnanasa daw tayo ng mainam na tayo ay mabihisan. Ayun yung sinasabi ni Pablo kanina. Amen, that we shall put on immortality. Magbibihis daw tayo. Kaya pala, amen, ganito rin ang pangungusap niya dito sa Corinthians, amen, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. So yung bahay natin, pambihis natin. Nakita niyo ba? Bahay, pero ibinibihis. Alright, ngayon naintindihan natin, yun yung katawan kasi natin, ibibihis natin yun. Pag namatay ka, yung katawan mo, amen, pag hindi pa rapture, yung katawan mo ay pupunta sa lupa. At pag nagtagal, lalahok yan sa elemento ng lupa. Pero yung kaluluwa mo ay sasaluhin ng theophany mo. Yun yung gusali na naghihintay. Yun ibibihis mo. In other words, pagka wala kang theophany at namatay ka, ano mangyari sa'yo? Nakahubad kang kaluluwa. Diba? Yan yung mga disembodied spirits. Walang katawan na naghintay sa kanila kasi hindi sila elected eh. Meron silang isang uri ng katawan, hindi natin maipaliwanag, pero hindi katulad ng katawan ng mga pinili ni Lord na sasalo sa kanilang kaluluwa, lilipatan ng kanilang kaluluwa. Alright? Kaya ang sabi dito, nagnanasa tayo madamtan nung bahay na yon na galing sa langit. Desiring to be clothed upon with our house which is from heaven, if so be that being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened. Hindi ba nabibigatan kayo dito? Hindi ba humihibik kayo dito? Di ba dumadaing kayo dito? Di ba? Lahat ng klase ng daing. Lalo na pag sampan nyo ng 40, 50. Yun na yun, pagkakising siya sa umaga, unang mamumutawi sa bibig, aray ko! Sa tabernakulong ito ay dumadaing tayo at nabibigatan. Lalo na pag overweight kayo, lalo mabigat. And it's not just the physical weight, kundi yung burden ng buhay. Mga alalahanin, yan yun. Diba? Nabibigatan tayo dito. Hindi kayang dali ng ating katawan yung mga kabigatan na naiipon sa atin sa paglalakbay natin sa ibabaw ng lupa. Abay, kung yung katawang yan ay malwalhating katawan at makalakit na katawan, sisiw yun. Amen. You know what I mean? Sisiw yun. Wala. Pero dahil nandito pa tayo sa katawang ito, nabibigatan tayo. Being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Yun na naman, katuparan na naman ng scripture dun sa Isaiah chapter 25 verse 8, that death may be swallowed up in victory. Dito naman ang pagkakasabi ni Paul ay that mortality is equivalent to death, being able to die, having the capacity to die. Yun ibig sabihin ng mortality. Di ba? Pero ang sabi, pagdating nito, pagka nilamon ka na ng buhay, nilamon ka na ng theophany mo, then mortality is swallowed up of life. Amen? Pag binihis mo yung laman na walang hanggan, nilamon na niya yung mortality. You become immortal. Alright. Now,
Punta tayo ngayon sa paliwanag natin yung all doon sa Corinthians na binasa natin kanina. Dito sa Smyrnian Church Age, sabi niya, He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Smyrnian Church Age. Kinote niya in Revelations 2:11. Sabi niya, there is not one church age where this verse is not mentioned. There is not one church age where this verse is not mentioned. Every single age has the same admonition to the people of every age. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith. But it is absolutely impossible for all men to hear what the Spirit says to the different ages. Alright, sabi niya sa lahat daw, sa buong church ages, Myrna hanggang sa Laodicea, makikita niyo yung mga katagang ito. Siya na may pandinig ay duminig ng sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Merong mga taong may pandinig. Pero ang paliwanag ng ating propeta, amen, hindi lahat ay makaririnig nung sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Alright? Kundi yun lamang may pakinig. Alright? At sabi niya, it is absolutely impossible for all men to hear what the Spirit says to different. Imposible daw na marinig ng lahat ang sinasabi ng Espiritu sa iglesia. So this is definitely not just this ear. The literal hearing ear. Dahil lahat kayo ngayon nakakarinig. Pero ang sabi ng ating propeta, imposible na lahat ay makarinig sa pamamagitan nitong pandinig na ito. Maaring makarinig tayong lahat with our ears and eardrums, pero hindi lahat ay makakapakinig nung spiritual, sa pamamagitan ng spiritual ear na tinutukoy dito. Eh dahil lang sabi, yun lamang may pakinig. Ibig sabihin nun, hindi lahat may pakinig. Ibang pakinig ito, naintindihan nyo? Hallelujah. Kaya yung pinaliwanag ko sa 2 Thessalonians chapter 2:13 sa inyo, amen, tungkol dun sa paggawa ng mabisa ng salita ng Diyos sa mga Thessalonians. Amen, for the word to effectually work in your life, ang sabi ni Paul, kailangan marinig nila muna ng tenga. Okay? Lahat doon pwedeng makarinig. Pero yung pangalawang pangdinig ay hindi na magagawa ng lahat. Eh dahil yung pangalawang pangdinig ay pangdinig ng kanilang puso. Ng kanilang kaluluwa. Naintindihan nyo? Yun na yung spiritual na pandinig. Yung unang pandinig, pwedeng magawa ng lahat. Pero para lumalim yung ibig sabihin ng narinig nila sa tenga at maging bahagi ng buhay nila at makaapekto sa gawi ng kanilang pamumuhay, kailangan marinig nila yon sa spiritual ear nila, sa kanilang puso. Doon lang gagana at magkakabisa ang salita ng Diyos. So hindi lahat ng dumidinig ay nababago. Dahil hindi lahat ng dumidinig sa tenga ay merong spiritual na pandinig sa puso. Alright. Maaring magsimula dito, mental faith, faith cometh by hearing, pero merong sinasabing pangalawang pandinig pa, pandinig sa ating puso. Tuloy natin pagbasa para maintindihan nyo kung ibig sabihin ng ating propeta dito. He that hath an ear, let him hear. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith, but it is absolutely impossible for all men to hear what the Spirit says to the different ages. Kinote niya in 1 Corinthians 2 verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them because they are spiritually discerned. Yung mga karnal daw, natural na tao lamang. Walang new birth experience. Naintindihan niyo ba ako? Yun yung natural man. Walang Espiritu ni Lord. Sabi, hindi niya kayang tanggapin ang mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat they are foolishness unto Him. Kamangmangan lang yung pangangaral. Kaya sabi sa Biblia, di ba? Sa pamagitan ng kamangmangan ng pangaral ay nagpasya ang Panginoon ay iligtas ang mga sumasampalataya. Sa sanglibutan, kamangmangan ng pangaral. Pero dun sa mga nakatakdang maligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos para magligtas.
So kapag ikaw ay natural man lang, kamangmangan ito sa iyo. Dahil ito ay na iintindihan sa pamamagitan ng Espiritu, spiritually discerned. At nagpatuloy siya, it is most evident from the Scriptures. Sabi niya, sa baba, nagpatuloy siya, it is most evident from the Scriptures that no man of himself can hear God. No man of himself shall hear God. Malinaw daw na sinasaad ng kasulatan na walang tao sa ganang kanyang sarili ang maaring makarinig sa Diyos. Hindi pinag-uusapan diyan yung talas ng tenga o yung husay ng ating pangangatwiran sa isip at yung husay nating mag-catch up. Hindi yan pinag-uusapan, yung talas ng isip. Amen. Sa ating sarili ay wala tayong kakayanang makarinig sa Diyos. Alright? Patuloy siya. That ability has to be given of God. So ito palang abilidad na marinig, yung dapat marinig, yung sinasabi ng Espiritu ay kailangang ibigay ng Diyos. Following me so far? Ibig sabihin nito, pag di ka binigyan ni Lord, hindi mo maiintindihan talaga. Maaring maingayan ka sa sinasabi ni Brother Ray, rinig na rinig mo yung ingay, yung sigaw, pero hindi mo naririnig sa puso mo. Hallelujah. Pero yung mga binibigyan ng biyaya ni Lord na makarinig, amen, siya yung tunay na nakikinabang dun sa ipinapangaral ng ministro. Dahil ito'y pinagkaloob. Remember, sabi ni Jesus Christ, mapalad ang inyong mga tainga dahil sila'y nakakarinig. Dahil sa inyo ay ipinaalam, kayo ay binigyan ng, ano pagkasabi? Ng kakayahan na malaman ang mga hiwaga ng kaharian. Samantalang ito'y hindi ibinigay sa kanila. Merong binibigyan, merong hindi binibigyan. Unfair si Lord. Mag-usap kayo ni Lord. Diba? Nasa kanya yun. Sabi niya, Old Testament, mahabag ako sa gusto kong kahabagan. May problema ka kay Lord? Unfair ba siya? Mag-usap kayo. Diba? At bakit ka nagrereklamo? Sino may sabi, hindi ka isa dun sa mga pagpapahayagan? Ba't gusto mo agad na hindi ka pagpahayagan? Hindi ko kasi naintindi. Ba't di ka mag-pray? Diba? Praise the Lord. Hindi fair si Lord kasi meron siya pinagpapayagan, meron siyang hindi pinagpapayagan, may pinagpapayagan, may hindi pinagpapayagan. Tuloy natin ang pagbasa. Abay, mas matitisod kayo doon. Sasabi niya minsan na hindi ito pinahayag sa kanila kasi baka maligtas sila. Alala yung scripture na yun? Ha? Bakit kasi, yung mga serpent seeds sadyang hindi maliligtas at hindi mabibigyan ng kapahayagan. Di ba? Ano yan kahit pa nga buksan ni Lord yung channel ng revelation sa kanila, wala pa rin tatanggap sa kanilang kaluluwa, wala silang binihihi ng Diyos. Yun lang yun. It all boils down and comes back to what? Election. And predestination. Yun lang elected ang pwedeng ma-born again. Sabi nga ni Badman, because election and predestination is in the seed. Wala yun sa tao, wala yun sa, dahil may pinag-aralan ka, dahil, mas moral kang tao, mas mabait kang tao, ikaw ay, posible, ikaw, bride material ka, no? Wala yun. Nasa binhi yun. So, kailangan ito ibigay ng Diyos. It must be given of God. Given to him of God. Matthew 16:17. And Jesus added and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood, the natural man, did not give it to you. Flesh and blood did not give it to you. Has not revealed it to you, but my Father which is in heaven. Sino nagbigay ng unawa? Sino nagbigay ng kapahayagan? Ang Ama, ang Diyos.
So yung pandinig na sinasabi kong mas malalim na pandinig kesa dun sa pandinig ng tenga ay ano? Galing kay Lord. Amen. So hindi kaya pwedeng ibigay sa inyo kahit anong pagtuturo ko dito, kahit anong pangaral ko dito. Kay Lord yan nang gagaling. At nagpatuloy si Brother Branham sa pagpapaliwanag, sabi niya, putting these verses together, we see that there is only one group of people, and that a very special group of people who are able to hear what the Spirit says in each age. It is one special group that receives the revelation for each age. It is one special group. Di ba, hindi kayo kasama sa iba pang grupo. Huwag lang hindi kayo makasama dito. Di ba? Usong-uso yung mga grupo ng mga elitista. Gusto nila, doon sila kasama. Hindi ako kasama dyan sa mga, dito ako sa mga kilala, sa mga may pinag-aralan, mga pinot, lahat. Di ba, hindi ako makasama dyan. Basta kasama ako dito sa special group na may pandinig. Kasi nasabi ng Espiritu sa Iglesia. A very special group. Hindi dahil sa ginusto natin, kundi dahil pinili tayo ni Lord. Binukod tayo before the foundation of the world. Hindi sa gusto nating maiba, iniba tayo ni Lord. It is one special group that receives the revelation for each age. Hindi lahat ng tao sa panahon ni Luther tumanggap ng mensahe niya. Merong piniling tumanggap ng mensahe sa kanilang panahon. Ganon din kay Wesley, ganon din sa panahon ng Pentecostal, ganon din sa mga naunang mga church age. Meron lamang binigyan ng kakayahang makatanggap. At sila yung overcomers ng panahon. Sila yung pinili ng panahon. Sila yung ibabangon sa rapture. Pagdating ng araw, dahil sila ang nakasapo ng kapahayagan para sa kanilang panahon. Yun ang rapture nila sa kanilang panahon. Yun ang binhi ng rapture nila na pagdating sa dulo, sa pagpapalit ng katawan, una silang babangunin dahil tinanggap nila yung binhi ng rapture sa kanilang panahon. Hallelujah. Putting these verses together, we see that there's only one group of people, and that a very special group of people who are able to hear what the Spirit says in each age. It is one special group